Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko sanang ipamahagi muli ang mga natutunan ko at nabasa ko mula sa Biblia sa pag-aaral ko sa pang-araw-araw upang matulungan ko rin kayong makinabang at maisulong ang inyong mga espiritual na pagkain at pag-aaral mula sa banal na salita ng Diyos. At ang ipapamahagi ko ngayon ay mula sa Exodus 24 and 5 po. At ang sabi dito, huwag kang gagawa para sa inyo ng inukit na imahe o anyo na katulad ng anumang nasa langit o nasa lupa. Huwag kang yuyukod sa mga yun. Kasi po, mahal na mahal po ni Jesus ang Diyos. Kaya noong nasa langit siya at noong bumaba siya dito sa lupa, ang Diyos na nasa langit lang ang sinasamba niya. Yan din ang itinuturo niya sa mga alagad niya. Kahit kailan, hindi gumagamit si Jesus o ang tapat na mga alagad niya ng mga imahe sa pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu, kaya hindi makakagawa ng tao ng kahit anong bagay na makakapantay sa kaluwalhatian ng ating Amang Diyos na nasa langit po. Pero paano naman ang paggawa ng imahe ng mga itinuturing na santo at pananalangin sa mga ito? Yan ang ikalawang binanggit ng ating Amang Diyos na nasa langit sa 10 utos na nasa teksto sa araw na ito. Napakalinaw ng utos na iyan para sa mga gustong mapasaya ang Diyos. Sinasabi ng mga historiador na ang Diyos lang ang sinasamba ng unang mga Kristiyano. Tinutularan ng mga tao sa ngayon ang paraan ng pagsamba ng Kristiyano noon. Kaya nga po, sana'y natutunan po ninyo na sa atin po ay hindi tayo dapat yuyukod o kaya sasamba sa mga rebulto, mga rosaryo, mga inukit na imahe, dahil hindi naman po sila talagang sila yung Diyos iba yung Diyos. Nandun siya sa langit, sa kaharian niya, at inaantay lang niya tayo na sa kanya tayo manalangin, huwag sa mga imahe at rebulto. Bakit? Example po, yung napakalaking nakaganon na imahe daw ng ating Panginoong Kristo Jesus, bakit hindi niya maiwasan yung mga umiipot sa kanyang ibon o kaya hindi niya kayang linisin ang sarili niyang nakataas doon? Dahil ang rebulto po ay pamamaraan po yun upang ilayo niya tayo ni Satanas na Diablo sa pagmamahal at pakikipagrelasyon natin sa ating Amang Diyos na nasa langit. Kaya po, yun lang po ang kailangan natin gawin, ang magdasal at magtiwala. Hindi man natin nakikita ang ating Amang Diyos na nasa langit, pero mapalpala tayo mga naniniwala sa Kanya. Hindi sa pamamaraan ng pagsamba sa mga rebulto o kaya mga inukit na mga imahe, kundi ang puso natin na nakikipag-connect sa Kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig natin at pakikipagkaibigan bilang ating Amang Diyos, ang ating Amang nasa langit. Yan lang po. Salamat po muli at magandang umaga po sa inyo.